Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa sobrang sama nga ng ugali ni Venice ay hindi na niya namalayan na may taong may galit na pala sa kanya. Kaya kawawa naman ang ating bida na si Tata dahil siya ang magdurusa. Matapos nga ang kahihiyan ng mga palma ay nabawi naman ito ng ating bida. Nilabas kasi ng ating bidang si Tata ang specialty ng kanilang pamilya, ang batchoy na minana pa nila sa lola niya. Dahil sa determinasyon ng ating bida na si Tata, nagustuhan nga ni Sergov ang luto niya. Naisalba nga ni Tata ang pagkain ng mga bisitang dumalo sa party ni Sergov. Natutuwa naman si Tata dahil nasarapan sila sa luto. Dahil nga sa nangyari ay nabawasan ang galit ni Sergov kay Tata. Pinatuloy ni Sergov ang selebrasyon sa mansyon. Tuwang-tuwa ang mga tao sa party. Sa sarap ng batchoy nitong si Tata. Maging si Francis nga ay palihim na natutuwa. Bilang bahagi ng pagpapanggap ni Tata, ay napilitan nga siyang maging sweet kay Francis. Tinutokso kasi sila ng mga tao sa paligid ng party. Nang magkalapit nga ang muka ng dalawa, kakaibang kaba ang naramdaman ng ating bida. Hindi kasi sanay itong si Tata na may lalaking lumalapit sa mukha niya. No choice nga si Tata. Mahahalata naman sila ng mga tao kung hindi nila paninindigan ang pagiging sweet. Kahit kabado nga at hirap na hirap, sa pagpapanggap ang ating bida ay sige tuloy pa din siya para sa nanay niyang si Shirley. Si Tata na lang kasi ang pag-asa para mapagamot si Nay Guapa. Mabuti na lang at nataon na kumawala si Venice kay Francis. Kaya may pag-asa sila na masagot lahat ng gastusin sa opera. Yun nga lang ay tiis-tiis nga lang ang ating bida sa ugali sa paligid niya. Natapos nga ang party at gusto sana ni Tata umuwi muna sa bahay nila. Pero pinigilan siya ng bruhang si Vivian. Dahil bayad daw ang oras at araw niya. Hindi raw pwedeng umalis si Tata dahil makakahalata ang tao sa paligid nila. Sinabihan ni Vivian si Tata na huwag maarte dahil bayad naman siya. Wala ngang nagawa ang ating bida kundi sundin ang utos ng bruhang si Vivian. Isa pa nga at hindi rin payag si Francis na umalis ng bahay si Tata. Wala talagang magawa si Tata. Isa lang siya at madami siyang kalaban. Naganap nga ang unang pagtatabi ni Francis at ng ating bida na si Tata. Hindi nga sanay si Tata sa senaryo nilang dalawa. Kaya maingat nga itong si Tata sa pagtabi kay Francis. Halos ayaw ngang madikit ni Tata sa balat nitong si Francis. Kinaumagahan nga ay nauna nang magising si Francis. Nakita niya si Tata na mahimbing pa rin ang tulog. Tumayo agad itong si Francis. Hinanap ni Francis ang cellphone niya, pero hindi niya nga ito mahanap. Maya-maya nga ay nakita niya ang cellphone malapit sa ulo ni Tata. Kaya pilit kinukuha ito ni Francis. Nahirapan si Francis sa pagkuha kaya halos malapit na nga ang mukha niya sa mukha ng ating bida na si Tata. Sa hindi inaasahan nga ay nagising bigla si Tata. Nagulat si Tata dahil napakalapit nga ng mukha ni Francis sa mukha niya. Sa sobrang gulat nga ng ating bida ay natulak niya nga itong si Francis. Natadyakan pa nga nito ng sobrang lakas. Kaya nagalit si Francis kay Tata. Nagsalita agad si Tata na wala sa usapan nila ang gagawin ni Francis. Wala pa raw siyang nagiging boyfriend. Green-minded ka, Tata. Dahil nga sa sinabi nitong si Tata ay nagpaliwanag si Francis. Nasabihan pa nga si Tata na buang ni Francis. Kinukuha lang naman daw ni Francis ang cellphone niya malapit sa mukha ni Tata.
Kaya napakadumi raw ng utak ni Tata. Halos mahiya si Tata sa sinabi ni Francis. Ano nga bang malay ni Tata na nasa ulunan pala niya ang cellphone ni Francis? Medyo tumahimik nga ang paligid ng dalawa. Nagkaroon ng awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Ikaw ba naman mapagbintangan na may gagawing masama, hindi ka ba mananahimik? Ganon nga rin itong si Tata na nakaisip ng masama laban kay Francis. Maya-maya nga ay tumawag si Tata sa kanyang nanay gwapa. Ia-update lang niya kung ano ang mga kaganapan. Sinabi ni Tata na okay lang naman siya sa mansyon. Pero nag-aalala si Shirley na baka nga lumampas na daw sa limitasyon ang pagpapanggap ni Tata. Kaya naman sinabi ng ating bida na hindi mangyayari kung ano man ang iniisip nila. Dahil alam niya kung hanggang saan lang siya. Maraming kaganapan nga ang nangyari. Patuloy pa rin sa pagpapanggap si Tata. Napanood nila ang video ni Tata sa party ni Sir Gov. Nag-viral pala ulit itong si Tata. Hindi naman alam ni Tata kung ano ang gagawin. Si Benice na masayang kasama na ang kaglaguyong si James. Napanood din tong bidyong viral. Galit na galit nga itong si Benice sa natuklasan. Lalo pa nga at nalaman niya na pinagpatuloy ni Tata ang pagiging impostor. Nagplano nga itong si Benice na bumalik ng mansyon. Gusto niyang harapin si Tata dahil sa pag-agaw ng buhay na meron siya. Hoy Benice, kasalanan mo yan. Sumama ka sa ibang lalaki. Kaya naman nalalapit na nga muli ang pagkikita ng dalawang babaeng magkamuka. Susugurin at haharapin ni Benice ang ating bida na si Tata. Akala kasi nitong si Benice ay kagustuhan lang ni Tata na agawin ang pagkatao niya. Hindi nga alam ni Benice na binabayaran lang si Tata para hindi nga masira ang pangalan niya. Pati na rin nga ang pangalan ng pamilya Palma. Yan kasi Benice, sama ka kasi ng sama sa ibang lalaki. May asawa kang tao. Ikaw tuloy ngayon ang mapapahiya. Pero sa palagay nyo kaya, paano nga ba kung bumalik na ulit si Benice at makita silang dalawa ni Francis? Pipiliin pa rin kaya ni Francis ang asawa niyang si Benice na nang iwan sa kanya? O itong ang ating bida na si Tata na ang pipiliin niya dahil sinalo silang lahat sa kahiyan? Kaya naman para maging updated ka sa mga susunod na kaganapan sa My Ilonggo Girl, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.